Magandang araw po mga ka-traders. Ah, Nakakalungkot po ang mga sentimento ng ating mga ka-traders dahil sa pagbaba ng ating stock market. Kaya ngayon po, ise-share ko kung gaano ka-flexible ang napili nating stock sa option 1 na ang waiting period po nitong option 1, halimbawa po naka-entry tayo, ang waiting period po ay 1 to 2 weeks to 2 months bago po siya nagkakaroon ng exit. Ngayon po, ang susunod ay ang option 2 naman po, 1 to 2 months. Halimbawa po, nagkaroon ng entry. Ang waiting period po natin, 1 to 2 months to 4 months bago po magkaroon ng exit. At yung pangatlo po, yung option 3 naman natin, kung magkakaroon naman ng entry, ang waiting period po natin, 1 to 5 months to 11 months. Yun po yung pagkakaiba ng tatlo. Ngayon po, yan po yung ating ginagamit na Edward Trading Strategy. I-open ko muna po yung ating kaibigan na Investograms. Ito po. Ngayon po, gaya po ng dati, naka-regular siya, naka-regular candle. Papalitan muna po natin siya ng Heikin-Ashi. Ayan po. Tapos po, yung ating gagamitin na mga indicators ay nakasave na po rito sa indicator templates. I-click lang po yan. Tapos ayan na po yung Edward 1, Edward 2, saka Edward 3. Ngayon po, ito pong Edward 1 natin, i-click lang po. Yan. Tapos po, gaya po din ng dati, click natin yung all stocks. Click po lang yung all stocks. Tapos po, i-hide natin. Tapos po, itong stock na to, i-click lang po yan para lumabas po yung to go hanggang ZHI. Yan po. Yan na po lahat ng mga stocks ng PSEI po natin. Ayan, ZHI. Ngayon po, ang susunod naman po nating gagawin ay yun nga pong aking binanggit na gaano ka-flexible ang ating gamit na option 1, option 2, at option 3 ng Edward Trading Strategy sa napili po nating stock. Kasi po tayo po yung namimili ng stock na kursunada natin, na bilhin na sa akala po natin ay magbibigay po sa atin ng gain. Kaya po, yung stock po na napili natin ay maingat po nating pinag-aralan. Tapos po, magdi-decide po tayo na bilhin po dahil sa pag-asa po na magkakaroon tayo ng gain. Ngayon po, mamimili po ngayon tayo ng stocks. Kung ano po yung stock na flexible po sa ating strategy. Yan po. Uumpisahan po natin ang pagpili sa
sa halimbawa po GMA 7. Yan po halimbawa ang napili natin. GMA 7. Ito po, GMA 7. Meron nga po pala akong idinagdag sa ating indicators. Kung nakikita nyo po itong red na ito, yan po yung 200 MA. Yan po yung nadagdag po sa ating indicators. Ngayon po, dahil po sa kung nagte-trade tayo, kung ang mga candles po na ito ay nasa ibabaw na po siya ng 200 MA, sigurado po tayo na yung stocks na napili natin ay uptrend. Pero hindi po natin inaalis yung paggawa natin ng yung paghanap po natin ng big details. Kahit na naalam, sigurado na po tayo na uptrend siya, hindi po natin inaalis yung paglalagay po natin ng big details. Ayan po. Tapos po yung extension ng big details. Ayan po yung extension. Ito pong maliit na to, kung nakikita nyo po yan, dito tayo naglalagay na extension. Ayan po. Ayan yung extension. Yung maliit po na guhit na yun, yun, hanggang dito. Ito po yung big details ng uptrend natin. Tapos nagkaroon ng extension. Yun po yun. Ngayon po, yung binabanggit naman natin lagi na nilimitahan ko po ng 3 guhit lang yung ating ginagamit na arrow. Kasi po may small details po yan ang downtrend niya po, small details na lang eh. Hanggang dito lang siya nagkaroon. Ito po. Yan po. Tapos dito. Yan po yung small details. Ngayon po, basag na po itong small details ng downtrend. Kasi nag-green na po siya. Aalisin na po natin to. Tapos po, kung makikita nyo po, ito pong ating mga green candles, pwede po siyang sumunod dito sa ating extension. Pagpatak niya po dyan, tumataas siya pag ganun. Ngayon po, kung bababa naman siya, nandito po siya sa big details pumupunta. Yan. Kung sakaling bumaba siya rito, nasa big details pa rin po ng uptrend natin. At saka hindi pa, kung sakali po hindi pa pumapasok sa ating boundary, hold pa rin po tayo. Yung po yung ating mga pinangahawakan na pamantayan para po makapag-hold or mag-exit agad. Ngayon po, yung pong binanggit ko po na gaano, halimbawa po ito pong GMA 7, gaano po ba ito ka-flexible sa atin pong strategy? Naka 10-1 po tayo, 10-1. Ngayon po, ito pong 10-1 to, para maging flexible itong GMA na stock sa ating strategy, papalitan po natin yan ng 10-2. Ayan po, kahit dito na lang tayo sa settings. Tapos po, ito naka 10-1 po siya, palitan natin ng 10-2. Ayan po, naka 10-2 siya. Ngayon po, alisin na natin to kasi pan 10-1 itong ginawa natin na big details tsaka extension eh. Ngayon po, ayan, nakikita natin na ito pong 10-2 natin, dito po nagkaroon ng entry. Ayun po. Ayan po yung entry natin. Kung mapapansin nyo po, dito tayo nagkaroon ng entry. Ayan po. Tapos po, nung mag-entry tayo dito noong October 16,
hanggang ngayon po, March 23 na po, March 24 na po, ngayon. Pero, ginawa ko po kasi ito March 24. Nung March 23 po, wala pa rin pong exit. Kung makikita nyo po, hindi pa tayo nag-exit. Ngayon po, ilang buwan na po yan. Bali, October, November, December, January, February, March. March na po yan, October 16 pa. Pumapatak na po ng halos November, December, January, February, March. Halos magpa 5 months na po. Or lampas pa ng 5 months. Ang ginamit po natin, option 2 ng ating pong Edbort trading strategy. Tapos po, ito pong ating option 2, 1 to 2 months to 4 months. Kaso po, nung February 16 po, naka 4 months na po siya ito. Pero di pa po nagbigay ng exit. Kaya po, sa pagsunod natin sa strategy natin, kung ang option 2, 1 to 2 months to 4 months, dapat magkaroon na ng exit. Sa pagkakataon pong ito, 5 months na wala pa pong exit. Kaya hold pa rin po tayo. Sunod pa rin po tayo sa strategy natin. Okay po. Yung po yung ating entry-exit. Kung nakapag-entry po tayo sa lugar na to, maghihintay tayo ng 1 to 2 months to 4 months bago magka-exit. Ngayon po, halos 5 months na wala pang exit. Kaya hold pa rin po tayo. Ibalik ko lang po sa 10-1 kung saan po siya nagbigay ng ating entry. Pero, lalagyan ko na po ito ng palatandaan po natin na ito pong ginamit kong 10-2. Okay, balik muna po tayo sa 10-1 bago po yun. Para doon na po tayo magsimula. Kasi po, hinalimbawa ko itong 10-2 nung para po maging malinaw po yung mga paghihintay po natin. Ito po, settings po ulit. Tapos 10-1, ayan po. Ito pong naging entry natin dito. Kasi po, yung 10-1 dito po nagkaroon ng entry, ayan po. Yan po yung entry ng 10-1 natin. Kaya, ito po yung ating magiging patakaran po dito sa... Kasi po, alam na po natin to naipaliwanag ko na po ito noon pong mga nakararaang video. Ito po, isusulat ko lang po. Yan po. Edbort ayan po, Edbort 1 natin. Tumatagal po siya ng Edbort 1, tumatagal po siya ng 1 to 2 weeks to 2 months. Yan po. 1 to 2 weeks to 2 months.
bago magkaroon ng exit. Kung tayo ay naka-entry na. Yan po. Edward 1 po. 1 to 2 weeks to 2 months bago magkaroon ng exit. Kung tayo ay naka-entry na. Yan po yun. Ito po. Ayan. Kasi po, kung naka-entry na tayo, ngayon po ito, naka-entry tayo. Ang ginamit po natin, 10-1. 1 to 2 weeks to 2 months bago magkaroon ng exit. Yan po yun ang dyan po tayo ang waiting period natin. Lalagay po natin, waiting period. Yan po ang waiting period natin. Yan po. Ngayon po, susunod naman po natin, dahil sa ito, 1 to 2 weeks to 2 months, titignan naman po natin ang atin pong 10-2. 10-2 naman po. Ayan. Ngayon po, ililipat po natin to sa entry. Dito po yung entry niya. Ayan po yung entry. Ito. Lilipat po natin to rito. Ngayon po, ang atin naman pong 10-2, 1 to 2 months to 4 months po. 1 to 2 months to 4 months ang waiting period. Ayan po. 1 to 2, papalitan po natin to ng months to 4 months. Ito po, papalitan natin 1 to 2 months. Ayan naman po. Ito pong 10-2 natin, maghihintay po tayo 1 to 2 months to 4 months. Ayan naman po. Yan po, tama na. 1 to 2 months to 4 months bago magkaroon ng exit. Kung tayo po ay naka-entry na, ayan po, halimbawa naka-entry na tayo. Maghintay tayo ng 1 to 2 months to 4 months. Ngayon po sa pagkakataon na ito, October 16 to February 16, ayan po, 4 months na. Sa kadahilanan po na wala po siyang exit, hold pa rin po tayo, kaya ayun po, tumaas pa siya. Kasi hinihintay natin sana magka-exit, ito po lumapit na sa ating boundary para pumasok sa ating area. Hindi niya po ginawa, kaya naka-hold pa rin po tayo nun. Ayan po, umangat pa siya.
Yan po yung para sa atin pong 10-2 ng Edward Trading Strategy. Ngayon po, ito pong ating susunod na option 3 po, ang waiting period naman po natin dito magiging 1 to 5 months to 11 months. Ngayon po, papalitan muna po natin to. Dahil naka-entry na po tayo. 1 to 5 months. To 11 months. Ay. 11 months. Okay. Okay na po. Ayun na po, magte-10-3 tayo dahil yan po ang gagamitin natin para sa 10-3 naman. Ayan. Tignan niyo po ito. Dito po kung naka-entry na, yan po yung sinasabi. Ang waiting period natin 1 to 5 months to 11 months bago magkaroon ng exit kung tayo ay naka-entry na. Nasan po ba yung entry? Ito po yung ating entry. Ayan. Ngayon po, dahil yan ang entry natin, lakihan po natin ng konti. Oops. Ayan po. Urong natin itong konti, tsaka ito. Ayan po. November 16 po tayo naka-entry. Ngayon po, nung March 16, bali November, December, January, February, March, nakaka 4 months na po tayo. Ang sinasabi po natin nitong ginamit po natin na Edward Trading Strategy na 10-3, ito po 10-3. Ang sabi po niya, 1 to 5 months to 11 months bago magkaroon ng exit. Kung tayo ay naka-entry na, yun po yung waiting period natin. Kaya nakaka 4 months po tayo, kung mapapansin nyo po, 4 months na wala pang exit. Kasi po, 1 to 5 months, pwede yan magka-exit sa 5 months. O kaya po, kung hindi man siya magkaroon ng exit, sa 6 months, sa 7 months, 8, hindi pa nagkakaroon ng exit, aabutin po tayo ng 11 months. So, pataas po ng pataas yung gain niyan kung sakaling hindi siya nagkakaroon ng exit signal. Kaya, kung aalisin na po natin to, sana po, nakopya nyo na ito, aalisin ko na po siya. Ayan po. Sana po nakopya nyo na yung mga waiting period. Alisin ko na rin po to. Ibabalik ko po ngayon sa 10-1. Ibabalik ko po siya. 10-1. Kung nag 10-1 po tayo, dito yung entry. Ibig sabihin po, meron tayong pag-asa na maghintay ng, kung 10-1 tayo nag-entry, maghintay po tayo ng 1 to 2 months, 1 to 2 weeks to 2 months bago magkaroon ng exit. Kaya po hanggang sa magkaroon ng exit, gagamitin natin itong 10-1. Kung gusto natin maghintay lang po tayo ng 1 to 2 weeks to 2 months, hintayin po natin. Huwag nating aalisin yung 10-1 hanggang sa magkaroon ng exit. Yun po yung paggamit ng 10-1. Ngayon po, kung hindi nyo po kursunada, dahil ito po, press na press po yung kanyang entry. Halos 3 days pa lang po tayo nung magkaroon ng entry. May 2 days na tayo nadagdag. Ito po. Ang hinihintay po sa 10-1, 1 to 2 weeks to 2 months. Huwag po natin aalisin sa 10-1 hanggang magkaroon ng exit. Para kung may gain na po tayo, biglang nagkaroon na ng exit. Ayun na po. Tapos na yung labanan. Ngayon po, pinakikita ko po ito at inuulit ko dahil
makikita nyo po kung gaano po ka-flexible yung stock po na napili nyo. Napili nyo po halimbawa itong GMA7. Nung kumita po kayo dito, halimbawa po, naka-entry kayo, nakita nyo po ito, binigyan tayo ng entry. Naka-exit na po tayo dito. Nagka-gain na po kayo ng 1.08. Kung may 10,000 shares po kayo, malaki na po yan kung kukwentahin nyo. Tapos po, ayan po, tignan po natin kung ilan ito. February po ito February 2. Tapos po, nagpa-exit siya March 9. Di tama po, 1 month po yun. Kasi po ito, 1 to 2 weeks to 1 month kung ginagamit po natin itong 10-1. Ito po, 1 to 2 weeks to 1 month to 2 months. 1 to 2 weeks to 2 months. 1 month pa lang po, naka-exit na tayo di ba po? Ganun tayo po binantayan ng strategy natin. Pagka-exit natin, tignan po natin nangyari dyan. Ayan po. Nagkaroon siya nagkaroon po siya pagka-exit natin, nagkaroon siya ng pullback. Ayan po yung pullback niya. Tapos po, binigyan tayo ng entry. Ayan po. Di ba po? Ayan po yung entry natin. Ayan. Di press na press po yung entry natin. Di maghihintay po tayo ng 1 to 2 weeks to 2 months. Yun po yung inaalam natin. Flexible dahil nakagain na tayo. Dahil may entry na naman. Ayan po yung 10-1, may entry. Titignan po natin yung 10-2. 10-2 naman po, kung gaano ka-flexible yung stock na binili natin. Ganito po. Yan. Papalitan natin ng 10-2. 10-2. Di ba po yung 10-2 ay 1 to 2 months to 4 months ang waiting period. October 16 to February 16, 1 to 2 months to 4 months. Nakaka 4 months na po tayo dito. Tapos wala pa pong exit. Samantalang yung 10-1 natin kanina, entry pa lang. Ready tayo maghintay ng 1 to 2 weeks to 2 months. Pero ito po, naka-10 to tayo, 5 months na hindi pa po nagkaka-exit. Di ibig sabihin po, flexible po yung napili nating stock. GMA7, flexible po siya sa strategy natin. Papatunayan po natin yan pag ginamit natin yung 10-3. Kung may exit na po siya, ito po 10-3. 10-3. Ayan po. Dito naman po nagpa-entry. Kung ginamit nyo po yung 10-3, hindi po kayo makapag-entry dito. Kasi po dito po yung nagbigay ng entry yung ating 10-3. Yun po di November 16, November, December, January, February, March 16, nung pong March 16, ayan po, March 16, ayan po, 4 months na po yan. Di ba po ang 10-3, ang waiting period niya, alam nyo po. Di ba po ang 10-3 ay 1 to 5 months to 11 months. Nakaka 4 months na po siya. Willing po ba kayo maghintay pa ng 5 months para hintayin lang po yung exit? Kasi sa pagitan po ng 4 months na po ngayon sa pagitan po ng 5 months, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sa pagitan po niyan, magkakaroon ng exit. Pinakamatagal na po yung 11 months. Kung sakali pong magkaroon ng exit, sigurado pong may gain na tayo. Halimbawa po, kung nakikita nyo po ito, dito po kayo nag-entry. Ayan. Kahit po mag-red yan ng tuloy-tuloy dito pumasok dito. Tignan nyo po yung, halimbawa po, dito na lang, isasample ko sa inyo. Ayan po. Dito tayo nag-entry. Halimbawa po, talagang sinasahod po nila, nagsisentimiento po yung ating mga traders
Bagsak yung market. Paano tayo ngayon? Ipit tayo. Kung nakita nyo po itong GMA7, naka-entry po kayo sa November 16, bumabagsak na po yung market ngayon. Halimbawa po, tunay nga na bumabagsak nga yung market. O, pumasok sa pula natin, halimbawa dito. May gain pa po kay 25% eh. Kasi po, kung mapapansin nyo po itong 10-3, ang maiisip nyo po, ito palang 10-3, positional po pala ito. Nakaposisyon kayo dito. Ngayon po, kahit na sinasabi nilang bumabagsak yung market, ito po bumagsak oh. Noong nakaraang linggo pa po ito. March 8 nakaraang linggo pa. Hindi man umabot dito kung naka-10-3 tayo eh. So, kahit bumabagsak po siya, ang lakas po ng loob natin. Dito po, hindi po tayo nag-exit kasi sinusundod po natin yung strategy. Wala pa namang red na pumapasok dito eh. Ay ngayon po, ano nangyari? Bumabagsak daw po yung market. Pero tignan nyo po itong GMA7, bumabagsak po ba yan? Kaya, ang conforme po sa inyo, mamili po kayo ng flexible ng stock na flexible po sa atin pong strategy. Yan po yung isa pong pamamaraan. Isa lang po yan sa pamamaraan para magamit po natin, ma-maximize po natin yung paggamit po ng ating strategy. Ngayon po, alisin na natin to. Napatunayan po natin na ito nga pong GMA7, flexible po siya sa ating strategy. Pwede siya sa 10-1, pwede siya sa 10-2, pwede siya sa 10-3. Yan po. Tapos po, ito pong idinagdag ko na 200 MA, ayan po, 200 MA. Para ma-sure po natin na sa tuwing bumibili po tayo, dito po sa ibabaw ng 200 MA, uptrend po yung stocks na pinili po natin. Yun na po yung criteria. Kung bibili po tayo, kailangan po, nasa ibabaw po siya ng ating 200 MA. Number 1 po yun. Tapos po, ito pong ating, wag po natin kakalimutan, ito po yung 200 MA. Ito na po yung kanyang big details ng uptrend. Ayan po, big details po yan ng uptrend. At kailangan po, mayroon siyang extension. Di ba po? Ayan po yung extension niya. Ito po yung una niya naging extension. Ito po, itong lugar na to. Ayan po. Kasi, pag ganun po niya, kumarb dito, kaya kailangan ituwid natin dito yun. Ngayon po, ito pa po yung isa. Tapos po, extension na po yan. Aalisin na po natin yung extension dahil nag-iba na po yung ating extension. Ito na po, dito na napunta. Oh. Ayan po. Yan na extension natin. Kung sakali man po itong kurba na to, kumarb na pataas, dito na po yung mag-extension natin. Ayan po. Diyan na siya mapupunta. Okay po, naunawa na po natin yun. Ngayon po, ito po bang GMA7, siya lang po ba yung flexible na stock para sa ating strategy? Titingin pa po tayo ng iba. Ito pong BHI. Hanapin po natin yung BHI para maipakita po natin kung gaano po ka-flexible itong BHI na to. Flexible kaya itong BHI? Ayan po, BHI naman. Sumunod na po siya sa ating unang criteria. Ilagay muna po natin to sa 10-1 para makita po natin yung sample. Yan. Ito po yung unang criteria natin, 200 MA. Nasa ibabaw po, dito siya po nagsimulang pumasok sa ibabaw ng ating 200 MA. Pero kung makikita nyo po, bago siya pumasok doon, nagbigay po siya ng entry. Ito. Ayan po. Kita nyo po yan. Ito
Ito po, ito. Yan. Nakita niyo po yan, may entry tayo. Kasi po, wag po kayo po matakot na pumasok po sa entry. Kasi po, inaalagaan naman po tayo ng ating strategy. Ayan po. Ayan po yung entry natin. Ngayon po, inaalagaan niya naman po tayo eh. Sandali lang po, nagkamali. Dito po. Ito pong vertical ang gamitin natin. Yan. Para makita natin itong entry. Aalagaan niya po tayo kahit konting gain. Ang ba po, nagbigay na siya ng exit. Ayan na po yung red. Pumasok na sa boundary natin tsaka sa area. Ito po. Yan. Bibigyan niya rin po tayo ng kaunting gain. Ayan po. Basta sundin lang po natin siya. Pag sinabi niya pong entry, mag-entry po tayo. Mag-exit. Ayan po. Ayan. Nakapag-exit na po tayo dyan. Ngayon po, pinag-entry niya po tayo uli dito. Ayan. Ito po titignan niyo po pinag-entry niya uli tayo. Ito po yung BHI. BHI naman. Tapos po, kung makikita niyo po, idiretso na lang natin. Tapos dito nag-exit. Ayan o. Alisin po natin ito Ididiretso ko lang. Ayan po. Itong tuwid na to, ito, hanggang dito po, mas mababa itong exita natin. So, understood na po na pinag-stop loss po ang nangyari. Dito po sa lugar na to, stop loss. Kasi negative po tayo dito yan po kung paano po tayo niya inaalagaan eh. Kasi po itong ating strategy, kahit binanggit ko na po nung unang-una pa po nating mga video, inaalagaan niya po tayo. Ayan o. Dito. Dito po tayo pinag-exit. Di ba po stop loss yan? Negative 3.77. Wala po tayong gain. Kasi pinag-cut loss niya po tayo agad. Kasi bumagsak po siya ganun. Pumasok sa loob ng ating boundary at area. Pero huwag po kayo mag-alala kung pinag-stop loss po tayo. Kasi po nag-gain naman tayo dito ng 30.78%. Ngayon po, kung nabawasan tayo ng stop loss, kasi inaalagaan po tayo ng strategy natin. Ito po, bawasan po natin itong 30, di 27 na lang yung ating gain. Kasi pinag-stop loss tayo. Ito po yung binigyan na naman tayo ng entry. Ayan po. Kaya ito po yung magiging aral po sa atin na hindi po porkit na pinag-stop loss niya po tayo ng 2 beses. Kasi po ito entry na naman. Ayan po. Tapos exit na naman. Ito po pala, hindi po pala ito stop loss. Kasi may gain po tayo dito. Ayan o. 2.70% yung gain. Tayo po kasi parang mga sundalo po na pag sinabi po ng ating strategy, yung boss natin po ito strategy, entry tayo, sabi niya po. O di entry, pag sinabi niya po dito sa lugar na to, exit tayo. Exit na po tayo agad. O, tignan niyo po kung paano niya tayo niligtas. Ayan po. O. Niligtas niya tayo sa pagbaba nito. Nung sinabi niya naman po rito, entry tayo. Tapos po, lumipas yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 days. Pagdating po na ika-8 araw, sabi niya po ng strategy, exit tayo. Ayun po, naging masunuri naman tayo dahil may gain naman po tayo dito. Tapos may gain pa rin to kahit exit. Ngayon po, ito na po yun. Pinag-entry na naman dito. Di may gain po yung natin dito. Pinag-entry na naman po dito. Paglipas ng 1, 2, 3, 4, 5 araw, dahil nagbabantay tayo, makaka-exit po tayo dito agad sa lugar to. Hindi na po dito. Kasi binabantayan naman natin, dito pa lang maka-exit na tayo. Kaya konti lang po yung ating magiging loss. Titignan po natin yung total na naging loss po natin. Dito tayo pinag-entry, tapos nagbabantay tayo, dito po tayo naka-exit. O, yan. Gawin na natin, ayan, gawin na natin halimbawang
14%. O yan, 15% na po yan. Eh, nagga-gain tayo kanina rito ng 2%, di 13 na lang. 13 plus 3, 16 ang pinaka-loss dito po sa tatlong to. Eh, yung 16 po na yon kung ima-minus natin dito, may 14% pa po tayong gain. Eh, hindi po tayo nagsawa sa pagsunod po sa ating strategy. Ano po nangyari nung hindi tayo po nagsasawa? Ito po nang nangyari. Nagbigay na naman, nakatikim tayo ng isang game, isang stop loss, isang game, tsaka isa na namang stop loss, yun na naranasan natin. Ngayon po, ito na naman, yung kanyang naging masunurin po tayo. Ayan. Oh. Magkano na pong gain yan? Ito po, papakita natin. Wala pa po itong exit. Ayan. Di ba po yung 10-1, kailangan nating maghintay ng 1 to 2 weeks to 2 months. Kung makikita po natin itong February 23 hanggang March 23, 1 month na po yan. 1 month to 2 months to 4 months po. Ay, option 1, 1 to 2 weeks to 2 months ang hintayan, ang waiting period. Nakaka 1 month na po tayo. Kung sakali po sa pagitan ng 1 month na to, saka hanggang 2 months, magkaroon agad ng exit. Out na po tayo dyan, tapos na ang labanan. Ang gain natin, ito po, halimbawa nagpunta yung red. Halimbawa po, ngayon, 24 ko po kasi ito ginawa. Ito pong ating didiscuss, 23 pa. 23 ng March. Ngayon po, 24 na. Kung sakali pong mag-red yan, exit na po tayo. Kasi po, ginamit natin 10-1. Ngayon po, gaano po ba ka-flexible ito? Ayaw pa po natin kasi sanang umexit eh. Kahit nagka-red po sana dito, ngayong araw na to, 24 po ng March, magka-red yan, ayaw pa po natin umexit. Ang gagawin po natin, titignan po natin kung flexible itong ating napiling stock na BHI. Palitan po natin to ng 10-2. Ayun po. O di, kahit po pala magkaroon ng red dito na mas mababa pa rito sa red na to, hindi siya makakapasok sa ating boundary at area. Ganyan po ka-flexible yung napili po nating BHI. Opo. Tapos po, gawin naman natin sa 10-3. Gawin po natin 10-3. Nakita niyo po? Ayan, lalo siyang lumayo. So, ang laki po ng pag-asa natin na hindi muna tayo po mag-exit kung ayaw po natin. Kasi po, sobrang flexible po ng BHI na napili natin. Tignan nyo po, pansinin nyo po ito. Ayan po yung isang palatandaan. Pag tama po nung tail nitong red na to, dito po sa ating boundary, umangat po siya doon. Ngayon po, ang expected po ngayon natin, kung mag-red naman po yan dito, ito naman po, habang bumababa yan, umaangat din po ito pag ganun. Ito po yung boundary natin. Halimbawa po, bumababa siyang ganun. Sumasabay po yan dito. Ngayon po, pag tumama yung wick niya, dito sa ating nakatulad dito, tumama sa boundary. Tapos, umangat na naman siya. Ibig sabihin po, sobrang effective ng ating strategy. 10-3 ang ginamit natin, ginagawa niyang tuntungan ng kanyang tail. Ayun po, bago tumataas na naman. Yun po yun. Ayan po, yung pangalawa po yan. Ano? Ito po, 10-3 ha. Huwag niyo pong kakalimutan. November 23, 20 po yan. November, tapos nung March 20,
nung March 20, 22 na agad. Nung March 20, November, December, January, February, nakaka 3 months na po yan. Simula po nung, alisin po natin to. Simula nung mag-entry hanggang dito po, nakaka 3 months na. Ang waiting period po natin sa tuwing gagamitin natin ito ay 1 to 5 months to 11 months. Willing po ba kayo maghintay ng ganon? Kung willing po kayo, gawin yung 10-3. Kung naman po mainipin kayo, kasi flexible po itong BHI, gawin po natin 10-1, halimbawa, 10-1. Pag ngayon pong 24, nagkaroon ng red dito, gain na po tayo agad, exit na. Ayan po, tapos na po yung labanan. Kung ito po yung entry. Ayan po. Ayan, kung sakali magkaroon ng red, alisin po natin to dahil ito na po yung bagong entry. Kung 10-1 po yung ginagamit natin. Diyan na po nagbigay ng entry. Tumagal po siya ng 10-1, February 23 to March 23. Tumagal ng 1 month. Di pa po, kabisado naman natin na. Sinabi ko na po sa inyo na ang 10-1 natin, ang waiting period niya po, 1 to 2 weeks to 2 months. Ito, nakaka 1 month na po tayo, pero wala pang exit. Kung sakali pong magkaroon tayo ng exit between 1 month to 2 months, exit na po agad. Okay po. Ito po yung pangalawa nating example ng flexible na stocks sa ating strategy. Ito lang po kaya yung stock. O tignan po natin tong PHN. Ito pong PHN. Tignan po natin. O kaya po, tignan natin tong LAN. O kaya po, tignan natin ang NRCP po. Yung konti lang trade niya, pero hindi natin gaano siyang, hindi gaano po siya natin napapansin, yung NRCP. Subukan po natin. Yung hindi gaano natin napapansin. Pero yung strategy po natin nandoon. Ito po, dalawa lang po yung trader. Sa palagay niyo po ba, magkaka-interest po kayo? Kung oo po ang sagot nyo, tignan natin. 0.80 po siya. Tignan po natin kung yung strategy natin, pasok po sa kanya. Ayan po. Kung 10-1 po ang ginamit natin, nagbigay po siya ng entry. Ito po yung entry sa 10-1. Ayan po. Tignan po natin kung flexible siya. Kasi po yan ang entry. Tapos po sa 10 to kaya, 10 kaya yung naging entry niya. Kung flexible po siya, ito po, 10 to. Di ba po, dito siya nagbigay ng entry. Pwede siya sa 10-1, pwede siya sa 10-2 na option po natin. Sa 10-3 po kaya, pwede kaya siya? Tignan po natin. Tignan natin yung 10-3. Ayan po, 10-3. Tignan po natin sila. Nung po palang naka-10-3 po kayo, kung binili nyo po pala tong NRCP, ito po, kung yan po binili nyo, ginamit nyo po yung ating option 1, option 2, option 3, tinignan nyo po itong NRCP, kung flexible po sa ating strategy. Sana po dito palang naka-entry na kayo. Ayan po yung entry. Dito po, yun po yung price ng pinag-entryhan natin. Ayan po. Lagyan po natin ng palatandaan. Ito po, horizontal. Dito po yung entry natin. Ayan. Ang dami na pong malayo na po dito. Ayan. Ayan. Diyan na po siya. Diyan na po siya napunta. Ayan po yung entry. Yun. Kaya ko po nilagyan ng tanda itong price natin, papuntal po dito.
Kasi po, para makita natin na yung pong, nung bumili po tayo nung August 10, tapos March na po tayo, may gain po tayo, ayan. Halimbawa po, ilagay natin ito. Kwentahin natin kung magkano naging gain. Nung naggumamit tayo ng 10.3, tapos dito tayo nakapag-entry noon. Tapos ito nga po ngayon yung price. Gain na po tayo ng 26.73%. 0.80 po ang presyo nito eh. NRCP, ayan po, 0.80. Palagay nyo po, kaya nyo pong bumili yan ng 20,000 shares. I-multiply nyo po sa 0.17. Nag-invest po kayo August. Ngayon po, gusto niyang kunin nyo na po sana yung gain. Gusto niya na pong kunin. Ayaw nyo na po maghintay ng exit. Ayan po, may gain na po kayo. Kung 20,000 shares nyo po, i-multiply nyo po sa 0.17. Kwentahin nyo po kung magkano. Dahil simula po ng August hanggang March, hindi po kayo nawala ng gain. Kung ginamit nyo po itong 10.3, kung kursunada nyo po siya, at willing po kayong maghintay ng matagal, maghahanap lang po kayo ng entry at maghihintay na lang po ng exit. Yun lang po, ganun lang po kadali. Okay po. Ito po yung ginawa ko pong sample sa pinakamahina po na ating traders. Dadalawa lang. Kasi po, pinakita ko lang po na yung po ating strategy na ginagamit. Kung gaano po ka-flexible, kung mapipili nyo po yung stocks na stock na flexible po sa ating strategy. Yun po. Ngayon po, okay na po siguro yung sample na yun. Ngayon po, magbibigay po ako ngayon po kasi 24, March 24 po ngayon. Titignan ko po kung ano po yung mga stock na pasok po sa 10-1 po. Susunod-sunod din po natin yan. Magbibigay ako ng stock na pasok sa ating 10-1. 10-1 muna sample. Kasi 10-1 magbibigay akong sample, dun din sa 10-2, dun din sa 10-3. Yan po. Unahin ko lang po yung 10-1. Ano po bang stock yung pasok po sa ating 10-1 ngayon? Isa na po yan, oh. Ayan po, may entry na yung 10-1 eh. Tingnan niyo po yan. Kasi nga po, flexible yan eh. Isa na po yan sa sample. Tapos po, magbigay pa tayo ng isang example na pasok sa ating strategy ngayon pong March 24, 2021. Ito po. Ito pong converts. Titignan po natin kung pasok po ito sa 10-1. Converts. Ito po. CNBRG. Converts. Ito po, converts yan. Ang price po siya ngayon 19.04 at positive 21% po siya. I-click lang po natin yan. Yan po ngayon ang pasok sa ating 10-1 strategy. Ngayon pong March 24, 2021. Pasok po siya. Ngayon po, kung hindi po kayo naka-entry dito, late na po tayo. Mas mataas po nating makukuha. Kung ayaw nyo pong makuha ito ng mataas, hihintayin po natin na magkaroon ng ito po, ayan o. Magkaroon siya ng pullback. Ayan po. Hintayin natin magkaroon ng pullback dito bago po tayo mag-e-entry. Opo. Kung malakas po ang loob nyo, mag-entry na po tayo dyan. Pero, pag naramdaman po natin na green candle or 1 or 2 candles
puro green, biglang nag-red, pwede po tayong mag-exit kasi biglang nag-red eh. Kung gusto niyo po mabilis siya nakita, kasi po, tuwing mag-green po yan na ganito, ayan po, green. Tapos po, nag-red na walang, ito po yung pag-exit natin, tuturuan ko po kayo. Ito po, ang red po na tong Heikin-Ashi, wala po siyang wick, walang wick. Ibig sabihin po, strong po yung pagbaba nun. Kasi walang wick eh. Samantalang ito naman pong ating green candles, wala po siyang tail. Ibig sabihin po, pag walang tail, strong uptrend. Pag red, wala naman siyang wick, strong downtrend. Ayan po. Okay po, maliwanag po. Ayan po, bawal naman talaga bumili dyan. Nasa loob po siya ng boundary. Tsaka ano natin eh. Ayan po. E di nag-pull back. Ito po. Tapos, nag-consolidate. Nagkaroon po ng green candle na walang tail. Bibili po ba kayo dyan? Huwag muna po. Kasi po ito po yung strategy natin. Ito po yung green na walang tail na nasa labas ng ating boundary at ating area. Ayun po yung ating entry. Ayan po. E aabutin naman po yan ng 1 to 2 weeks to 2 months bago magkaroon ng exit. Hindi po ito isang recommendation. Kasi po, alam na po nating mga traders yung patakaran po eh. Yung trade at your own risk po. Yun po yung sinusunod natin pamantayan sa tuwing nagte-trade po tayo. Ang nasa isip ko po dito, ang ating pong 10-1 tumatagal ng 1 to 2 weeks to 2 months bago po magkaroon ng exit. Pero po, pag nagkaroon po ng hindi magandang pangyayari, bigla pong nag-red, ito po ngayon 24, nag-red siya pumasok dito sa ating boundary at area po natin. Ang bago po, bigla nag-red ngayon, 24 po ng March 2021. Nagkaroon po ng red yan. Ibig sabihin po, cut loss tayo. Binabantayan po kasi tayo ng ating strategy para wag po tayong mapahamak sa pagbaba ng mga ganito po. Ayan po, sobrang baba binabantayan niya po tayo. Kaya po pag sinabi niyang humabol po kayo dahil alam niyo po na 1 to 2 weeks to 2 months ito, humabol po kayo ngayon. Pero alerto lang po kayo. Kung sakaling sinabi po ng strategy natin na stop loss, nag-red, pumasok dito, stop loss na lang po tayo. Abang na lang po uli ng isang entry signal. Tapos, kung kursunada po natin itong 10-1, alam na po natin ang paghihintay. Ang waiting period po, 1 to 2 weeks to 2 months. Yun po. Ayan po yung para sa 1 sample po natin yan Ngayon po, isa pa po. P-Gold. Ito po, P-Gold. Yun po nga po lang 200 MA natin, hindi lumitaw ngayon. Kasi po, ito pong Converge, talagang kahit saan ilagay nyo po yung 200, wala po kasing lilitaw talaga dyan. Kasi bago pa lang po itong Converge sa ating PSEI. Ngayon po, yung sinabi ko po sa inyo, P-Gold, ito po, sasample natin ito para sa 10-1 po Ayan po. Kung mapapansin nyo po, ito pong P-Gold, may entry po siya dito, 10-1 ang gamit natin. 10-1, titignan po natin kung flexible siya. Gawin natin sa 10-2. Flexible kaya siya? Ayun po, yung pa rin yung entry nangyari Naka 10-2 na tayo, ayan po Sa 10-3 kaya? Sa 10-3 naman po, entry pa lang siya. Di ba po?
entry pa lang siya kung gagamitin natin ng entry. Kasi nung ginamit po natin itong 10 to March 22 entry na, naka-gain na agad. Ayun po. Yung 10-1 naman, 10-1, naka-entry na tayo dito. Maganda-ganda na yung gain natin kung ginamit natin yung 10-1. Ayan po. Ngayon po, ang risk po na kinakaharap po natin dito ay nasa ilalim po siya ng 200 MA. Ibig sabihin po, downtrend pa din siya. Kahit na po dito, may small details siya ng uptrend. Small details pa lang po yan ng uptrend. Ayan po. Ito kasi yung sinusundan natin. Tingnan niyo pa. Kaya nating small detail ng uptrend. Ito po hanggang dito. Ito pong ano natin ay yung boundary po natin lagi natin tinitignan ha. Ilagay po natin yan dyan. Ayan. Sa boundary natin. Ayan. Small ng uptrend. Pero alam na po natin yung big details. Downtrend siya dahil nasa ibaba po siya nito. Kaya naman po kasi tayo bumibili sa ibabaw nito dapat. Yun po yung tamang pag-apply po sa atin pong strategy. Tama po nating ina-apply ito kung ang mga candles po nito nasa ibabaw po nitong 200 MA. Bigyan po kayo ng halimbawa. Ayan po. Ito po yung mga nasa ibabaw. Ayan po. Tingnan niyo po. May history pala siya. Ito pong pigod, may history na pag nasa ilalim po siya nitong 200 MA, nagkaroon ng signal, dire-diretso po siya. Ayun. Ayun. Tapos dito po siya nagpa-exit. Ito. Yan po yung kanyang nakaraan. Kaya po tinignan natin yung nakaraan. Kasi po, yung sinasabi ko po na dito tayo bibili sa ibabaw nitong 200 MA. Kung ito po yung signal, nag-alanganin po kayo dahil nasa ibabaw, nasa ilalim siya ng 200 MA. Pag akyat niya po dito po tayo bumili. Ano ba, ito po yung unang akyat niya. Ayan. Dito po tayo bumili. Ayun po, dito tayo pina-exit. Nag-gain po tayo. Pero dahil po itong pigod, may history dito na nasa ibaba siya ng 200 MA. Baka po ulitin niya. Babalik po tayo sa unahan. Ayan po, oh. Ito yung 200 MA natin. Nagbigay siya ng signal dito. Naka 10-1 po tayo. Ito po. Umaasa po tayo ngayon na baka po maulit yung history niya. Dito, umaksit na pataas na ganun hanggang sa malampasan niya itong 200 MA. Yun po. Napakaswerte po natin pag nangyari yun. Pero, lagi po tayong binabantayan naman ng strategy natin eh. Halimbawa po, naka-entry tayong ganyan, katulad po nito. Dito po, pangalawa na yun eh. Dito. Ay di po, kung umaasa po sa history na mangyayari ulit, bumili tayo dito. Nung hindi po nangyari na pa-exit tayo dito, stop loss lang po yan. Ayan, oh. Kapraso pong loss ang nangyari dyan. Kasi po, yung iniisip natin na mauulit po yung history niya. Pero may tagabantay po tayo dito. Ayan. Negative 1.9%. Ngayon po, kung nakabili po tayo dito ng March 19, naka-entry tayo. Huwag po kayo mag-alala. Naka-gain na tayo dito. Kung sakali bang hindi matuloy yung history niya, hindi niya gayahin. Ito po, ang strategy natin, may stop loss po tayo kung sakali mag-red dito. Yun po. Ngayon po, pangalawa na po ito. Una po yung Converge. Tapos pigod. Ngayon po LTG naman. Tignan po natin yung LTG. Kung ano po yung bali ginawa ko po itong sample na to para sa 10-1 lang po ito na strategy natin Ito po ang gagamitin natin. Kasi po, yung nauna ko pong pinaliwanag, yung mga stocks na flexible po sa ating strategy. Naipaliwanag ko na po ngayon. Ngayon po yung mga exclusive na pan 10-1 lang. Ayan po. Bali,
Converge, P-Gold. Ang pangatlo po, LTG. Ito po, LTG. Ayan po, LTG. Ayan po Ito po kasing LTG. Pansinin niyo po, pasok po siya sa ating criteria. Nasa ibabaw siya ng 200 MA. Nagbigay po siya ng entry noong March 19. Tapos po, March 23 kahapon, gain na po kayo pang piraso. Okay. Okay po. Ngayon po, kung mag-e-enter po tayo ngayon dyan, ngayon pong March 24, basta lagi nyo lang pong isipin, ready po kayo pag nag-stop loss. Kung sakali mag-red, pero dahil sa 10-1 ang gamit natin, umaasa po tayo. 1 week, 1 to 2 weeks to 2 months po bago magbigay ng exit. Tignan po natin to. Ito po kasi nag-entry dito Tignan po natin kung pumapasok po ito sa 1 to 2 weeks to 2 months. Tignan po natin ang ating halimbawa. Dito po nagkaroon siya ng entry, nagbigay February 2. Tapos po dito siya nag-exit February 17. Maliwanag po 2 weeks yan. Kasi ito pong 10-1, 1 to 2 weeks to 2 months. Ayan po. February 2 to February 17, 2 weeks po yan. Pero nung umexit po tayo, may gain. Yun po yun. Ito po isa, ayan, nagpa-entry naman dito. Pinag-cut loss pa lang po dito Halimbawa po, itong ibalik po natin sila dati. Ayan, yung nakaraan niya po, inaano natin. Nag-entry po tayo dito. Tapos, pinag-exit po dito. January 11 to January 25. Ano po yan? 2 weeks din po yan Okay? Okay po, maliwanag. Okay. Ngayon po, yan po yung para sa 10-1 lamang. Opo. Pero ngayon naman po, para sa 10-2 na example naman po. 10-2 lang po. Kasi po kaya po yan naging para sa 10-1 lang. Dahil pag nilagay nyo po yan, hindi po siya flexible lagay po natin sa 10-2. Di ba po hindi siya flexible? Di ba? Kasi nasa ilalim po siya, ayan Bawal pa po tayo mag-buy. Kaya hindi siya flexible kaya hindi niya pwedeng gamitin yung 10-2. Sa 10-3 kaya, ayan po, lalong hindi tayo pwede bumili. Ibig sabihin po, itong stock na to na LTG, ang pwede lang po natin gamitin sa kanya, 10-1 lang po talaga. Ang waiting period, 1 to 2 weeks to 2 months po. Yan lang po ang dapat sa kanya. Ngayon po tapos na po tayo, 3 sample. 10-2 naman po tayo. Yung 10-2 po kaya, gawin ko po sa inyong assignment po. Hanapin nyo po yung exclusive lang na stock na ang pwede pong gamitin 10-2 naman lang o kaya 10-3 lang. Tapos po, yung pagka mahusay na po kayo, alam nyo na po maghanap ng stock na flexible. Stock na flexible sa ating strategy. Ngayon po, kasi po, kaya po ipinasa ko na po sa inyo para magsuri po. Magkaroon po kayo ng assignment. Kasi po, yung isa po nating atin pong isa pong subscriber, nag-request po siya. Sabi niya po, gumamit po tayo ng Investaground. Tapos po gamitin po natin tong ating strategy para po gawing halimbawa po kung effective din po ito sa ating
Investagram. Opo, gagawin po natin. Umpisahan ko na po. Ang pangalan po niya ay si sandali lang po. Lagay po natin muna sa Investagram. Ayan po. Investa Trading Grants. Ayan po. Maghahanap po tayo ng ating mga ito po yung ating mga makakalaban po sa ating laro. Ito pong laro natin, ayan po, maghahanap po tayo ng ating kalaban. Ito po. Dahil po, ang gusto ko pong gamitin ngayon, halimbawa po, gusto ko pong gamitin ngayon, 10-3 po ang gusto kong gamitin. Pipiliin ko po 120 days. Kasi po 10-3 ang ginagamit ko eh. Ito pong 120 days pwede sa 10-2 at saka 10-3 na gagamitin natin. Ito naman pong 60 days, pwede po yung tatlo. Pwede tayo mag 10-1, 10-2, 10-3. Basta alam lang po natin. Kasi 2 months po ito eh. Ito pong, di ba, 1 to 2 weeks to 2 months po yung 10-1 natin. Pwede natin gamitin dito. Ito naman pong 120 days natin. Pwede naman natin gamitin yung 10-2 dahil ang 10-2 po ay 1 to 2 months to 4 months. Di ba po 4 months ito? Yun po. At pwede pong gamitin dito yung 10-3 dahil 1 to 5 months to 11 months po yung 10-3 natin. Ngayon po, pipiliin ko po ito, 10-3 po ang gagamitin ko. Pero, dahil kung magiging flexible po itong napili kong stocks, yun po kasi ang magiging limitasyon natin eh. Hindi po tayo makapili ng stocks dito. Dito po, bibigyan lang po tayo ng stock. Tapos po, lalaruin na natin. Hindi po tayo makapamili ng stock pag naglalaro po tayo ng Investagrams. Kaya ang chance na lang po natin, makakuha po tayo ng flexible na stocks dito na yung pong stocks na ibibigay niya, halimbawa po ito po, pindutin ko 1, ayan po, start game. Pipiliin ko na po yung 4 months, pinili ko na po. Ngayon po, ito po. Titingnan ko po kung may entry po siya dito sa 10-1. Ayan po, may entry siya tapos 2 days pa lang ang nakakaraan. Okay po siya sa 10-1, di ba po? Okay siya. Sa 10-2 po kaya, okay din siya. Ayun po. Ganun po ka-flexible yung napili ko pong stock. Bali, pumasa na po siya sa 2 criteria. Ayan po, pwede siya sa 10-2 dahil dito pa lang nagpa-entry na siya eh. Total, ang 10-2 po, bago magkaroon ng exit, 1 to 2 months to 4 months, 10-2. Sa 10-3 po kaya, pwede rin kaya siya. Di ayan po. Pwede rin siya sa 10-3 dahil dito po siya nagpa-entry. Tapos wala pa naman siyang exit. Tapos ilang days pa lang nakakalipas. Ito pong 10-3, pwede ito sa 1 to 5 months to 11 months. 4 months lang po yan. Di pasok na pasok po sa ating 10-3. Kaya po ngayon, ang gagawin ko po, dahil puro green po ito, ayan po, puro green. Kung makikita nyo po sa ating volume, puro green po siya, ayan. Ayan po. Bibili po ako. Kasi po, dito yung entry signal ko. Tapos po, dito naman, kapiraso lang po diferensya dito sa entry. Kaya mag-buy po ako. Kung sakaling mag-red po yan, hindi ako natatakot. Kasi po, kung red na rito pumunta, pumasok po rito yung magkaroon po halimbawa ngayon ng red. Red na mahaba, biglang pumasok dito.
exit ako agad. Kasi po, hindi natin to, wala naman po itong mga traders na katulad po nung sa live ng mga market eh. Exit po ako agad. O ngayon po, mag-buy po ako dyan. Ayan po. Next day, ayun po, nag-red. Ibig sabihin po, pwede pa akong hindi umexit. Kasi po, ang hintayan dyan, 1 to 5 months to 11 months, naka-entry po ako, kung natatandaan niyo po. Dito po yan, sa templates. Ayan po yung ginamit ko, entry. Okay. Hindi po ako mag-exit. Kahit nag-red siya. Ayan po, sige. Tuloy-tuloy lang po. Ayan. Ayan po. Tuloy-tuloy lang po tayo. Nag-red. Natakot po ba ako? Hindi po. Kasi po, wala pang pumapasok dito. Kung sakaling pumasok yung red dito, mag-exit ako. Ayan po, malapit na. Yung tail niya, yung boundary po natin, ito. Nakatusok na yung tail. So, hindi pa rin po ako. Hindi pa rin po ako nag-exit. Ayan po. Ayun. Yung pong ating red, yung tail niya, tsaka yung kanya pong katawan, nandito pa rin po sa ating boundary. Hindi pa rin po exit. Ilalakihan ko po para makita na natin. Yan. Ngayon po, pumasok na po yung kanyang red dito po sa ating boundary. Ayan po. Sell na po tayo ngayon. Sell na po. Kasi po, sabi po ng ating strategy, exit na. Tingnan nyo po. Dito tayo nakapag-enter. Ito po yung entry natin. Tapos po, naging 6.76 po ang ating loss. Stop loss po tayo dito. Ngayon po, dito po yung sinasabi ng mga traders na ilang percent po ba ang kaya natin sa stop loss. Kasi po, kung may puhunan po tayo halimbawa ng 50,000 sa real market, kaya po ba po nating mag-stop loss ng 6.76%? Kasi po, kung hindi natin kayang magpa-stop loss ng ganyan, dapat po sana, nung bumili tayo dito, kaya po nating magpa-stop loss halimbawa ng 3% lang. Dito po, yan. Kaya natin 3% lang. Dito sana nag-exit na tayo agad. Yun po, kung kaya natin na conforme po sa kaya nating percentage ng stop loss natin. Ngayon po, ito na. Bawal na po tayo bumili. Ayan po, bawal na. Dahil entry po, pangangatawanan po natin itong ating Edward 3. Ayan po. Ihintayin natin hanggang sa magkaroon siya ng entry. Ayaw niya po tayo pa-entryhin para makabawi naman tayo. Yan po, hindi natin yan pinapansin kahit nag-green siya dahil hindi po yan bawal po tungkol sa ating strategy. Bawal po tayo bumili. Hintayin po natin yung tamang pagkakataon kung kailan dapat. Ayan po, ang haba na po niyan, bawal pa rin. Bawal pa rin po, lalo siyang bumababa. Ayan po, lalo bumababa. Bawal pa rin bumili. Hihintayin po natin talaga yung tama. Nakaka 88 days na po tayo. 90 days na po ngayon. Wala pa rin pong entry. Ayan po, 102 days na, wala pa pong entry.
Kita niyo po yun, nagka-entry tayo. Ayan na po. Entry na po natin. So, kailangan na po nating mag-entry. Siguro naman po, pag nag-entry tayo, baka mawala na itong atin. Kung makikita po natin kung talagang effective po. Ayan po, entry. Ang natitira na lang po sa atin, 12 days. Sana po itong 12 days na to maging pabor naman po sa atin para kumita tayo. Kasi binigyan niya po tayo ng entry. Oh, ito po yung ating boundary. Ang ibig sabihin po kaya nito, pagkakatlosin na naman po tayo. Kasi po, lalong lalaki po yung ating negative. Kung sa banda rito, magkakatlos tayo. Ayan po. Ito po, nakikita niyo po ito, nasa ibabaw na siya. Malayo pa bago siya pumasok. Yun. 3.3 na lang po yung atin negative. Kanina po 17 yan kung napansin nyo. 5 days na lang po yung natitira sa atin. Kung sa 5, kung ito po kaya nyo na po itong loss na to, pwede na po nating i-sell. Kasi po, kung makikita po natin itong ating ang atin pong big details ng downtrend, ito po. Tapos nagkaroon pa siya ng extension ng downtrend dito po. Ayan. Pero na-break na po niya yung dalawa na yan. Parehong break na. Ito na po ngayon. Decision time po ito. Negative, payag na po ba kayo? Hindi na tayo isesell na natin. Negative 3 lang ang loss natin. O tuloy pa po tayo. O, sige, palagay ko na po tuloy. Ayun, edi tignan niyo po. Negative 3 natin, naging negative 8.86. Samantalang tumaas naman po yun, no? Oh, nakita niyo po ba yung para po yatang may pagkakamali dito? Kasi po tumaas yung price nito eh. Negative 3 na po tayo. Dapat 0 na po yan eh. To. Dapat 0 na po yan eh. Kasi tumaas ng kapraso. Ayun po. Ayun yung price oh. Nung binili natin dito yan, ito 8.65 eh. Naging 8.69. Bakit po tumaas ito? Yun po, hindi na natin kasalanan yun. Kasi dapat po 0 na ito. Next day po tayo. Oh. Nag-negative. Ayun po, bumalik. Lumaki po yung negative natin. Pero dahil wala pa po rito, tuloy pa rin po tayo. 3 days na lang po natitira. 3 days na lang po tayo. Yun. 2 days na lang. Ayan po, 18. Oh, lalo tayong nag-negative ng malaki. 10.70. Dahil po itong red na to, wala siyang tail, wala siya pong wick dito. Malakas po itong red na to. Maaring bumaba siya dito. Bumaba pa ng isa. Lalaki pa po yung ating loss. Kaya po kanina pinagde-decide ko po tayo dahil nung 3.37 po siya, pwede na po nating i-sell. Maliit lang po yung ating naging stop loss kanina. Pero ngayon po, nung inilaban natin, naging 10.70. Ngayon po, pag inilaban pa po natin ito, may isa pa po tayong araw na pwede natin gamitin para maging lumiit po yung ating negative.
Kung ilalaban po natin yan, okay lang po. Pero subukan natin na ilaban dahil malayo po siya sa ating boundary. Ito po. Lalo po siyang bumaba. Naging 11. So, mali po yung desisyon natin. Kanina po, nung naririto siya, dito po, itong candle na to, 3% lang po ang negative natin. Pwede na po tayong umexit doon kung gusto natin. Pero dahil po, ang ginamit natin na 10-3 po dito, ay 1 to 5 months to 11 months kung natatandaan nyo po. Dahil laro lang po ito, hindi na po diya tayo binigyan ng pagkakataon. Kasi po ang nilaro natin, 120 days. 4 months po yan. Kailangan po natin dito, 1 to 5 months to 11 months. Di ba po? Kaya hindi po tayo nag-exit kahit ganyan po kalaki yung negative natin. Ang laki po ng pag-asa natin dahil 1 to 5 months to 11 months po ang waiting period. Hindi na po tayo makapaglaro dahil ayaw na po ng Instagram. Hanggang 120 lang po siya. Yun po. Kaya po, dito po sa ating laro, wag po nyo isipin na porket nag-negative tayo ng 11.39%, talo na po tayo sa market. Hindi po. Kasi ang ginamit po natin 10-3. At ang waiting period po ng 10-3 ay 1 to 5 months to 11 months. Yun lang po. Magandang araw po sa inyo. Sana po kung nagustuhan niyo po itong ating isinishare ko po sa inyo ngayon, mag-subscribe na po kayo tapos po i-like niyo na rin po. Maraming salamat po.